Shit, sakit. Tagal naman ang doktor niya. Baho! Dok! Ikaw ba yun? Tulungan niyo po ako, Dok. Hindi ko na po kaya yung sakit. Sobrang sakit na po talaga. Anong sakit? Dito po sa may bandang tiyan ko, hindi ko na po kaya tiisin, Dok. Sir, hindi lang ho kayo may ganyang problema dito. Marami ho mas masakit pa dyan sa nararamdaman nyo. Huwag ho kayong marte. Teka. May pan-down po ba kayo? Kasi dito, kailangan dito, check up pa lang, 10,000. Meron ba kayo? Baka wala akong dalang pera kasi tagang madali akong pumunta dito, biglaan po kasi to eh. Pero, pwede ka naman pong ipangutang, pangako po, babayaran ko po kayo, magamot lang po ako ngayon. Di pwede yun. Bayad muna. Bago ka gamutin dito. Ha? Please. Tsaka, alam mo, ang baho-baho mo, nakakaabala ka dito. Ha? Alam mo, kumuha ka muna ng pera sa iba, sa labas. Bumalik ka na lang ha, sir. Di ka namin dito priority. Ang dami nakapila, oh. Yung iba nga, madaling araw pa, nandito na eh. Tapos gusto mo unahin ka? Kailangan ko na po talagang magpagamot. Kailangan niyo na po akong tingnan. Hindi ka namin kailangan dito. Wala kang kwenta. Ha? Wala kang kwenta. Itong hospital na to, para to sa may pera, sa hindi katulad mo. Namamalimos ka lang ata eh. Alam mo, maganda dyan. Pumunta na lang sa iba. Baka sakaling may tumanggap sa'yo. Mamalimos ka muna doon. Bumalik ka na lang pag may pera ka na. Kahit pumutok pa yan, kahit ano mangyari dyan, di ka namin unahin dito. Alam mo, suggest ko sa'yo, pwede ka na lumabas kung gusto mo. Dok, maawa na po kayo. Hindi! Lumabas ka na dito. Sobrang layo pa po nung susunod na ospital. Hindi ko na po talaga kaya ang sakit. Huwag kang marte! Ang arte-arte mo. Yung iba nga dyan, oh! Magtitiis, nag-aantay, tas ikaw, uunahin ka namin. Malis na lang kayo dito. Gusto niyo patawag ko pa yung guard? Tumawag ako sa baba? Ha? Itatawag ko kayo doon pag di kayo umalis dito. Taho mo? Sang-sang. Naku, late na ako sa appointment ko. O, tay! Ba't ka naiyak? Anong problema? Anong may tutulong ko sa'yo? Tulungan niyo po ako dalhin sa malapit na ospital. Sobrang sakit na po. Hindi ko na po talaga kaya. Tay! Hospital na to eh. Ano ba mapaglilingid ko sa'yo? Sa ibang ospital po. Bakit? Sa ibang ospital po kasi hindi ako tinanggap ng doktor. Aba, sinong doktor yung nagsabi sa'yo hindi ka pwede dyan sa loob? Ha? Hindi ko po kilala eh, pero kailangan daw po kasi ng 10,000. Kaso, hindi ko po kaya ibigay ngayon. Ganun ba? O siya, tay. Tayo ka dyan. Halika. Samahan kita sa loob. Salamat po. Oo. Kung iniisip mong pambayad, ako na bahala dun sa loob, ha? Sa mabilis na panahon, magamot yung sakit mo. Opo. Sige na, tay. Tahan ka na. Ako na bahala sa'yo, ha? Tara na sa loob. Sino kaya ang doktor na yan? Dr. Cecilia! Dr. Cecilia! Dr. Cecilia! Ay, Doc! Ano natin? I am calling you many times. Oh. Anong nangyari sa'yo? Pagod, Doc. Medyo nagpapahinga lang ako ng kating oras. Kamusta bang rounds?
Okay naman po. Yung mga pasyente mo, Goods, Doc. Maganda feedback. Nagamot na, nabigyan ng reseta lahat. sigurado ka ba? Good lahat ang feedback sa'yo. Oo, Doc. Okay naman. Bakit? Nakalista na doon. Basahin nyo na lang. Nandun naman sa login. Alam mo, Dr. Cecilia, bilang head doctor, may aaminin ka ba? Ano aminin ko? Sigurado ka, wala kang aminin? Wala akong naalala. Wala naman. Bakit? Baka gusto mo palala ko sa'yo. Bago pumasok sa opisina, may lalaki lang naman ako nakita sa labas na namimilipit sa sakit ang tiyan. At bilang isang doktor, syempre tinanong ko. Ang sabi sa kanya, hindi daw siya pwedeng pumasok dito sa ospital na to. At may doktor na nagsabi na kailangan magbigay muna ng pera bago siya admit. Baka, Doc Cecilia, baka may alam ka dun sa bagay na yan. Yun bang pulubi ang tinutukoy niyo, Doc? Sino bang gaganahan gamutin yun? Unang-una, napakabaho. Walang pera. Tsaka, hindi nga natin anong totoo ba yung sinasabi nun, Doc eh. Naniniwala ba kayo nun, Doc? Alam mo, Doc, mas naniniwala ako doon sa pasyente. At mula na rin sa bibig mo, na ganyan pala ugali mo. Baka nakakalimutan mo, Doc. Bilang mga doktor, may sinumatahin tungkulin sa mga tao. Ano man ang mangyari, kailangan natin silang tulungan. Dahil buhay ang nakasalalay dito. Tapos ano, malalaman ko, isang pasyente na mimilipit, hindi mo man lang tutulungan? At hindi lang isang beses yan. Maraming nakabot sa akin na ganyan lang ginagawa mo, lalo-lalo na pag nalaman mong mahirap at walang pera. Ay, nako. Doc, una sa lahat, alam ko yung sinumpa natin. Diba? Tayo ang superhero ng tao na may sakit. Pero Doc, iniisip ko lang, paano naman tayo kikita kung wala silang pambayad? Diba? Yun ang kailangan natin. Pera, Doc. Hindi naman tayo pwede maggamot na libre. Bakit? Nag-aral ba tayo na libre? Nagbayad din tayo dun, Doc. Kaya natin ng pera din. Kaya natin ng kickback. Kickback ka mo. Superhero. Tagapagpagamot. Pero mukhang hindi ata babagay sa iyo yun, Doc. Kasi mukha kang pera. Alam mo, mapamahirap, mapamayaman, ang ating trabaho, tulungan sila. Gamutin sila. Baka nakakalimutan mo, Doc. Dr. Cecilia, nakakalimutan mo? Bago ka makapasok dito sa ospital ko. Diba? Nakiusap ka sa akin. Nagmakaawa ka sa akin. Dahil ganyan na ugali mo, hindi ka tinatanggap na ibang ospital. Pero dahil sa pakiusap mo, na ang nanay mo ay may karamdaman at kailangan niya ang tulong mo, hindi ako nagdalawang isip na tanggapin kita dito sa ospital na to. Makatatandaan mo, Dr. Cecilia, dedikasyon ang kailangan sa ating trabaho. Sayang ka, Doc. Magaling ka pa man din. Pero kung ganyan ang paiiralin mo, wala kang mararating. Kaya simula ng araw na to, maaari mo nang i-vacate ang pwesto mo. Kunin mo lahat ng gamit mo. Hindi ko kailangan ng doktor na katulad mo. At hindi rin kita kailangan. Alam mo yun? Ilang araw na din ako nagtitrip sa'yo. Nagpapagamot ka ng libre. Niwala na nga din ako kinikita eh. Niwala na rin akong pera. Dahil sa mga libreng gamot mong yan. Kaya gusto ko nag-commit-back. Di bali na lang. Hindi mo na ako kailangang alisin. Dahil sa sarili ko, magre-resign ako. Ikaw makakula ng magaling na doktor, no? Tandaan mo. Takto ako ng board exam.